Hello, kayo diyan. Magandang hapon, good afternoon, good morning sa inyo lahat. Andito ako ngayon, nagmumuni-muni na naman ako sa park. Eto. Dito muna ako, upo muna ako. Nakapagod din mag-stay sa aircon. Eto ako ngayon, no. Tapat lang to ng bahay ko. Pasyal, ilibot ko kayo. Ayun, no. Ayan. Puro expat lang nandito. Wala na mga lokal. Pero maganda kasi malinis ang park. Oops! May internet. Ayan, oras na naman ng pagdadasal. Ako ay magsisiesta dito. Ang aking kakainin ay prutas. No? Mayroon akong kaya mo to, fresh yung coconut. No? Galing sa Thailand. 8 dirhams siya. Magkano sa atin ng era by 15? 8 by 15. Okay, yung 10 ay babawasan ko na 70 pesos ang isang ganito. Pero galing ng Thailand dito. Tingnan niyo, ang ganda, no? Sana makaisip ang ano sa atin. Ang dami rin kaya nating buko, no? Ganda siya. Hindi mo na nga naman, nakita ko yung yung packaging nila eh. Mabilis silang ano. Hindi nila ginagalaw yung loob. Pero kita kung paano nilang pinackage ito. Maganda siya kasi added value lang ba, no? Kesa yung coconut lang talaga, yung bukong-buko talagang dadalhin nyo. O i-export mo yung bukong buong buo. O di kaya, pagka nilagay mo kasing buko lang eh, ganun lang, mura lang yung buko lang yun eh. Pero pag ginanito mo nga naman, sige, di added value siya. No, 8 hindi pala 8 pala siya. Parang mga 80 pesos siya. Tama ba? Oo. Kasi 8.49 by 15 eh. Yung 10 ay 150. Yung 9 magkano yun? 150. Hindi, mga 100 din pala. No? Dali lang siyang buksan. Tingnan nyo, ha? Ayan. Tatanggalan siya nito. Ayun, may butas siya. Ayan, may straw na din. Tapos ito nga naman, kung bakit kaya may ganito? Bakit meron pa siyang meron pa siyang parang gold sa loob. Tingnan nyo, ayan, ano kaya, ayan. Diskubrehin natin. Alam nyo ba yung mga grafted coconut, ano ba yun, yung mga dwarf coconut? Magandang pagkakitaan nyo. Kung makapasok lang tayo sa export, no? Meron kaming magkakapatid na bali almost 6 hectares yun sa Bicol. Palayan. Yun talaga magandang lagyan ng puro coconut. Ano yata, parang sa isang hectares 120 na puno pwedeng itanim. Sabi ni Mr. YouTube, ha? Oo. Tapos meron pa naman kaming meron pa din diyan sa Bicol, meron ding around 3 hectares. Yun talaga may mga nyug na, yung mga sinaunang nyug. Ayan na, nasaksak ko na, Ay, siguro mali. Siguro gaganyanin ko pa. Ay, mali. Ito pala, security pala ito para hindi masulmok. Dali lang, ha. Tatanggalin yata ito. Tangan-tangan naman ako. Dali lang. Ayun. Tatanggal pala ito. Tingnan natin. Baka ito dinidiin. Ay. Ha. Lumagatok. Tingnan natin. Ay, hindi naman.
Wala pa. Paano kaya yun? Dali lang, ha? Ha? Paano? Baka tatanggalin to? Paano kaya? Ayan. Ayun ang problema. Hindi ko mabuksan. Pero may butas siya. Ibig sabihin, dito yon. Ano kaya kinabit nila dito, no? Maganda pagkakagawa nila, ha? Paano kaya ito? Pero yung kanya namang wala. Dali lang, ha? Mabuti na lang meron akong dito. Mabuti na lang bit-bit ko yung aking mga pang security. Kaya yan, oh. May Swiss knife ako. Meron ako nito. So, meron akong pang emergency. Ayan, oh. Okay. Kita nyo? So, tutuklapin ko siya ngayon. Ayun yun. Mahilig akong mangolekta ng ano. Mahilig akong mangolekta ng ano, ng Swiss knife. Yung iba ko nasa Pilipinas na nasa mga bata na. Ewan ko na kung nasa na iba. Ayun, tingnan yung ginawa nila, ha. Very clever sila, ha. Oho. Tingnan nyo. Tara natin. Meron siyang ganito pa, oh. Para saan kaya ito? Ay, ang ganda ng pagkagawa nila, oh. Tingnan nyo. Ang ganda ng pagkagawa nila, oh. Tingnan nyo, oh. Binuto, kita nyo ba? Oh. Ayun, oh. Wala naman. Hindi naman niya, ano, hindi binutas yung nyug. Kaya lang ang tanong, paano ko itong ilulusot? Matigas. Ano kaya yun? Ah. Ano kaya? Ayun yun, oh. Baka kaya dapat saksakin? Ayaw. Ala. Ano kaya yun? Gamitan ko nga ng aking magic. Subukan ko nga kung mabubutas ko nito. Ay. Subukan ko kung mabubutas ko nitong aking screw. Parang walang effect. Baka dapat talagang butasin. Kuha kaya to na. Nakuha kaya ito ng ano, ng aking Swiss knife. Ayaw. Subukan natin ng iba. Pag hindi, ito lang ang pinakamaganda ko. Oh. Kita na yan. Bakit nalawak ang ginawa ko dito? Paano ko kaya itong mabubutas? Bao to eh. Ano kaya yun? Paano ko kaya itong mabubutas? Ah! Nabutas ko. Yay! Oh, mayroong ano, may pakinabang. Ayun nga naman. Ayun nga naman ang ano, ang silbi. Takipan. Ayan, at inumin. Nasaan na? Saan na napunta? Ayun. Success! Aba. Lasang ano, coconut talaga. Yung talaga ano, yung may lasa. Ay, hindi nakakapanghinayang. Halika, merienda tayo.
Hindi ko nga lang ito masisibak. Hindi ko nga lang ito masisibak dito. Sa bahay ko na lang siya sisibak. Ganda. Malasa, bagong-bago. Ayan na. Alam niyo, namimiss ko dyan sa Pilipinas. Hanggang 9 years old ako, nasa probinsya kami. No? Kaya naranasan ko yung 4 years old ko, nagkaisip ako sa Bicol, sa mga lola ko. Diyan kami sa Naga, sa Camarino, sa Antipolo, Minalaba. Kaya gustong-gusto kong diyan bumalik. Pag umuwi ako, mag-for-good ako diyan. Though may bahay ako sa Bulacan, mas gusto ko pa rin bumalik doon sa pinanggalingan ng mga magulang ko. Tapos, pero from 6 years old ako hanggang 10, nasa Quezon kami. So doon ko naman na-experience yung sumakay sa kabayo. Ano pa pang ginawa ko, yung manira doon ng mangga ng may mangga. Marami ako na-experience doon. Pati yung pangunguha ng ng baby, nung baby sa ilog. Ano ba bang na-experience ko doon? Manguha kami ng yung mga kabibe. Kasi palibasa, maliit ka lang, no? Kukuhanin mo sa tabi ng ilog, kasama mo yung mga kapatid mo, sa nanay mo. Ano bang ginagawa namin nung araw? Yung tamilok. Nakaranas na ako niyan. Nakatikim na rin ako niyan. Malinda ganyan. Ganyang 8, 7, 8, 9, ganyan. Kasi kinukuha sa tabi ng ilog, di ba? At naranasan ko din nahulog sa tulay. Sa tulay ng ilog. Bata pa ka lang kasi ako, nautusan ako, mga 6 to 7 years old ako, nautusan ako pumunta ng bayan. Bibili ng asukal, kung ano lang. Alam niyo minsan. Tabing ilog, mga pinsan din ng mga kamag-anakan din ng magulang ko. Aba, minsan daw narinig nila, alam niyo yung parang daw nahulog na isang buwig na nyug. Lumagabog daw doon sa ilog. Pagdungaw nila, nakita ko paahon na. Mabuti mababa siguro yung tubig. Natanda ko pa rin yan eh. Umaahon na ako. Umaagas pa. Pag naisip ko yung panahon ko ngayon, hindi ko pa babayaan ng mga anak kong lumakad mag-isa ng ganun lang. No? Mga laking probinsya, maganda, sanay. No? Lumalaki silang buo ang loob. Pero ngayon, hindi ko maisip na yung anak ko pababayaan ko lumakad ng ganon. Knowing na hindi mo alam kung anong makakasagupan nila sa daan. Posibleng masamang tao. Diba? Doon na po yung loob ko. Yung pre-life ba? Pre ang style doon. Wala kang kapitbahay. Malayong kapitbahay mo. Tapos sa likod ng bahay mo, meron kang stream ng water stream na galing sa bukid o sa Nyugan. So, anong meron doon? Kasama na siyempre doon ang tubugan ng kalabaw. At hulihan din ng talusog. Hulihan ng ng tag nito, ng dalag. Sarap. Ay, ang sarap ng buko. Re-recommend ako ito, promise. Baka bumalik ako doon, baka bumili ako ng extra. Bibili uli ako. Masarap siya. Salamat sa aking Swiss knife. Ayan may pinambutas ako. Madami yan, madaming sa loob yan. Ang sarap ng buko. Lang pagkikwentuhan natin, mga pagkikwentuhan natin sa buhay natin. Ito na yon. Pag malalaki na yung mga anak mo, kanya-kanya na silang buhay. And masiswerte yung mga buhay pa yung mga asawa. Ayan. Saan kayo makarating, magkasama kayo, kahit anong gawin niyo, magkasama kayo. Pero ang hirap din pala, no?
Hindi naman actually mahirap pag wala ka ng asawa. Pero siguro kung hindi mo naranasang may maganda kang buhay kasamang asawa mo, hindi mo masasabing wala ka makitang pagkakaiba. Pero pag na-experience mo, kain tayo mga meron akong seedless na grapes. Pero pag na-experience mo yung magandang buhay na may asawa, iba pa din. Ay, yung mga tao dito, dumadami na. Yun yung likod ko. No? Tao, no? Okay. Andun lang yung bahay ko. Yung building na yan, oh. Yan lang ang building ko. Wala, yung bata nadapa na. Oh, hindi na bumangon. Masarap yun nasa probinsya ka, no? Tapos meron ka mga tanim-tanim sa paligid mo. Anytime nakakainin mo, anytime na gusto mong pipitas ka na lang. Nung buhay pa si Mister, pag umuwi kami, tuloy kami sa Bulacan. May bahay pa kami noon sa may bahay pa kami sa Binyan. Yung mother-in-law ko, nandiyan sa Makati, no? Nandiyan sa Makati. So, ilang station kami niyan. Bukas pa rin yung spa. Yung spa ko. So, sa Binyan, meron akong 2 lugar na pupuntahan. Tapos sa Makati, alis kami ng Makati, alis kami ng Binyan, punta kami ng Makati. Bago kami makarating ng Bulacan, daan muna kami ng Makati sa mother-in-law ko. Tapos punta na kami ng Bulacan. Ano siya? Tawag nito. Nag-enjoy kami ni Mister doon. Magko-coffee ka sa veranda mo. Tapos, sa kapaligid mo, makakain ka eh. Pipitasin mo lang yung sili sa harapan mo. Nakakatuwa yung mga ganong buhay. Lalo pa pag tumagal ka na sa abroad, na masyado na, okay, maganda sa abroad, kung tutusin, maganda sa abroad. Kung wala ka din lang magandang pagkakakitaan dyan sa Pilipinas, hindi mag-abroad ka talaga. Saka maganda kung kasama mo yung pamilya mo. No? Kasi lahat ng basta maganda, mabilis lang kasi ang araw eh. No? Lalo pat nalilibang ka sa trabaho mo. Hindi mo halos namamalaya ng oras. May mga estudyante pa ang maganda. Kaya maswerte yung mga nandiyan pa yung mga asawa. Mahalin nyo asawa nyo. Kung mayroon din lang naman, wag kung mayroon din lang namang pagkakataon na magkakasama-sama kayo habang naghahanap ng trabaho, habang may kabuhayan, di bakit hindi? Kasi marirealize nyo lang yung pag wala na. Katulad ko, naisip ko yun ngayon, no? Na nung mawala siya, so saka ko naisip. Kasi sa case namin, masyado na kaming naging practical, no? Ako laging nasa ibang bansa. Kasi kasama ako ng prinsesa. Tapos pag uuwi ako, sandali lang, alis na naman ako, punta na. Nakalagay mo nung mga panahon na yon, pag natutulog ako, nagigising ako, nag-iisip pa ako, nasaan ba ako? Iniisip ko pa noon, pag hindi pa nagsisink in kung nasaan akong palig ng mundo. Tapos, yun na. Siguro mahigit 15 years din ako namuhay ng gano'n, Hindi ako mapirme sa isang lugar. Ang nangyari, si Mister nagkaroon ng girlfriend, mabuti girlfriend lang. Hindi naman natuluyan. Ganon lang ba? Naman lalaki, pag nangati, magpapakamot. Meron din namang babae na ganon din, no? Kahit may asawa, nangati, nagpakamot. Ayun ang mga kwentong OFW ba? Ay, may
malamig na dito. Kailangan lumipat ako. Yan muna. Hindi. Lipat tayo at malamig na. Gusto ko may araw. Lipat tayo sa may araw. Ay. Ayan. Lipat tayo sa may araw. At masarap opo sa may araw. Ayun ang kwento. Ay, natuloy ko yung kwento ko sa inyo. Yung panahon na madalas akong wala. Kabalik-balik naman ako. Pero yung bang mga panahon na nahulog yung wallet ko. Pero yung mga panahon nga, yung ma-realize mo na pwede naman palang may business ka. Kasi magkakasama kayo. Kaya hindi kaya lang naman kasi sa case naman kasi namin, may trabaho siya. Eh ang trabaho niya, syempre, hindi katulad ko, na sarili ko yung business ko. Kaya walang problema sa akin magpaalis-alis. Ako lagi ang nababala. Ito na, nasa arawan na ako. Ako lagi ang nababala ba? Ako nakabala sa laban. Ako lagi nauuna. Nahuhulog yung wallet ko. Yun ang ibig ko sabihin. Pero naging maganda din kasi balanse ang buhay namin. Mula sa umpisa, balanse yung buhay namin. Pareho namin nagagampanan yung trabaho namin sa bahay, sa mga bata. Yung mga bata naman lumayo lang sa amin nung mag-college na. Kasi pinauwi na namin sa Pilipinas ba. Para matutunan nila yung mga kamag-anak pala sila, no. Yun saka pala namin sila pinauwi. Otherwise, dito nagsilaki. Pero ang ibig ko sabihin ang realization laging nasa huli. Diba? Hindi naman, siyempre wala naman nakaka-anticipate na mawawalan ka na kaagad ng mawawalan ka na kaagad ng mahal sa buhay ng maaga, no? Pero kung pakakaisipin mo, katulad nga, ako nasasabi ko to. Kahit nasasabi ko to sa mga kakilala ko, pag may nakikita akong yung ganyan na yung asawa nandito, magkahiwalay sila, lagi ko ini-encourage, dalhin nyo asawa nyo dito. Pagkasama kayo, dalhin nyo anak nyo dito. Madali lang nyo, huwag kayo matakot. Madali lang naman. May solusyon naman lahat. Yung lagi mga ina-advise ko, pag may nakikita, nakakausap akong OFW na ganyan. Yeah? Kasi nga kung magkalayo talaga, nandun yung mga temptation lagi eh. Laging may mga temptation, hindi mo maiiwasan. And doon nagmumula ang gulo. Sarap talaga ng buko. Sayang, wala nang laman. Babalik ako. Mamaya ako na siya sisilak. Tuloy ang kain ko ng ubas. Yun ang kinikwento ko sa inyo. Sa totoo lang ngayon, okay, meron akong property, malalaki na mga anak ko. Pero maiisip mo yung wala ding silbi na mag-isa ka lang. Ha? Siyempre yung mga bata may kanya-kanyang buhay, minsan may kanya-kanya pang karakter, no? Na mas gusto nilang solo-solo sila, gusto nila maging independent. Kailangan na may siksik mong sarili mo sa kanila. Ang buhay ka mag-isa. Pero nakakalungkot. Nakakalungkot din, Kaya naiinggit ako doon sa yung mag-asawang magkakasama hanggang tumanda na, magkakasama pa sila. Yun lang ang pangalawa na. Tapos at least katuwang mo sa lahat ng bagay, Ito naman binili ko, longgan. Ganon din ang presyo.
Almost 9 dirhams. Longga naman. Pero yung grapes mura, 3 dirhams lang yung grapes. May isang kilo to. Madami siya. Wala naman siguro wala isang kilo. Mga 45, mga siguro mga ano. Mahigit kalahating kilo. 3 dirhams lang. Saan kaya ito galing? From galing ng India. Wow. Masarap gawing hanap buhay sa atin yung ano. Sa farm. Malilibang ka talaga.